Atis kayo dyan. At ito na nga, kinuha ko nga yung hagdanan dyan para naman ako ipupunta sa may atis. Kasi kanina nga nakita ko, napatingala ako kasi nasa labas ako kanina. Nakita ko marami ng hinog. At ayan na nga, umakyat na ako dyan sa taas. Marami nga ako makikita talaga dyan na atis. Kaso lang, yung kaninang nakita ko is malaki na. Kaso naunahan ako ng mabait. Anyay, sayang. Hinog na yun eh. Karaan ko pa nakita yun. Ayan o, ayan. Inat-ngat siya ng mabait na ibon. Pero okay lang at least. Kasi nga naman, yung ibon is nakita niya at naamoy siguro niya na hinog na. Kaya yun, pinapak niya. Ayun, malaki sana yung atis na yun na nangat-ngat nga ng ng ibon. Ang dami niya na talagang atis dyan. Ayan o, ayun, nakita nyo ba yan? Yan yung ninat-ngat ng ibon. At ayan, tong isa, medyo may hinog na rin yan. Konting na lang is, konting itabi mo ng sa bigasan. Pagbukas mo siguro mga ilang araw, hinog na yun. Ayan, ang dami nga talaga. Ayan o, ang dami niyang bunga. Naglaki na siya nung nakaraang buwan, di ba? Umakyat ako dyan, ilang piraso lang isa lang nakuha ko nun kasi nga medyo hilaw-hilaw pa yung iba. Ayan, ngayon naglakihan na siya kasi nga, di ba, mga nakaraang araw, buwan, nag-uulan, ayun. Siguro sobrang siya ng basa, yung iba naman nabulok, yung iba naman medyo may hinog na. Yung isa nga dyan is nangat-ngat na siya ng mabait na ibon, pero okay lang, ang dami. Kaso lang hindi ko makapwesto dyan kasi nga kinakagat ako ng antik. Ang dami niyang ang dami niyang bunga, kaso may bantay siya na antik. Ayan, marami talaga, as in, marami talagang Doon banda sa may unahan, bandang bubong na siguro yan, mas marami ka pa nga siguro makikita dyan. Kaso lang hindi ako naakyat doon gawa ng marupok na rin kasi yung bubong na yun. Ayoko naman, baka mamaya lumaglag ako sa baba. Basta hanggang dito lang ako sa may unahan, nangunguha ako. Pag hindi ko kaya, kumukuha ako ng panungkit. Sabay kukunin ko na lang yung dahon para makuha siya unti-unti. Tapos yun, kukunin ko na yung atis. Ayun. Ang dami niyang bunga. Ayan o, ayan. Yung iba nga kasi hindi ko maabot kasi malayo. Tapos pagkalimbawa naman naaabot ko na siya medyo, inaano ko siya, inuuga-uga ko para lang maabot-abot ko yung, yung dahon hanggang sa makuha ko na yung atis. Ayan. Ang dami kong nakuha dyan, in fairness kasi nung nakaraang buwan, nag-uulan. Talaga naman, nung nakaraang buwan talaga, yung isa na nakuha ko, hinog na, ang sarap, ang tamis niya, lalo pa siguro kung hinog sa puno. Ang kaso mo nga, hindi ko siya mahintay kasi nakikita ko, yung iba talaga nabubulok pagka sobrang tagal, tapos naamoy na ng mga ibon, ng mga antik, nauuna sila, ganun. Pero binababayaan naman namin yung ganun. Kaso lang, nga nasasayang, diba? Kaya yan, ngayon, kinuha ko na kasi nga, baka mamaya, ganun na naman mangyari. Ayan. Alam mo ba tong puno na to, is matagal na to sa amin. Doon pa kami sa may tagig niya nakatira. Tapos nakalagay siya sa may paso, hindi siya lumalaki. Ngayon, nung natira kami dito sa may Montalban, dito namin siya, tinanim siya ng nanay ko. Nga lang, hindi sa tapat namin, sayang. Kung sa tapat sana namin ng bahay na itanim yan, mas maganda. Kasi itong puno, itong atis na to, is lagi itong nung mga nakaraang taon pa, is napuputulan siya ng mga dahon kasi nga malaki siya, nakakasagabal siya sa may bubong kaya nangihinayang kami doon yan sa may tapat na ilagay. Doon ilang years na kami nakatira, tas dito is 25 years mahigit na kami. Di ilang taon na tong puno na to, simula pa nung araw, tapos ngayon 25 years. Di noon, di ang tagal-tagal na niya, di ba? Kaya ganun, kaya nangihinayang kami kasi sa hindi namin mismo sa tapat na ilagay, hindi na ilagay ng nanay ko, kaya naman yun, nakakainay. Mas maganda talaga yung mga tinatanim mo is yung napapakinabangan. Ngayon, katulad nga yan, di ba? Prutas yan, atis yan. Ang mahal-mahal niyan pag binili mo, di ba? Kaya naman, yun, meron na akong na-bonsai niya na isa. Ayan o, ayun, ang dami na nga, ayan, ang dami ko nang nakuha dyan. Ayan o, ayan, marami na talaga akong nakuha kasi nga kinuha ko na siya kaysa hindi pa mapakinabangan. Yung iba kasi nabubulok na lang, nangingitim na. Kaya kinuha ko na.
Nakita ko kasi kanina, marami na siya. Nakita ko na marami ng papalaki na. Tapos medyo madilaw-dilaw na siya. Konting hinog na, konting lagay na lang sa may bigasan. Ano na, hinog na. Kaya ganun, kinuha ko na. Kaysa hindi pa mapakinabangan. Kaya ganun, ayan o. Ang dami niyang bunga. Ang sarap nito. Mas masarap to pagka hinog lalo sa puno. Ito kasing akin, hinog sa pilit. Pero matamis pa rin naman kung ganun. Ang ginagawa ko lang dito pag pinites ko, nilalagay ko, ako nga yung iba din, di ba nilalagay sa may bigasan. Ako sa ibabaw lang ng mga yung mga tabi-tabi siya, nakatabi siya sa mga sibuyas, bawang, tapos yung ibabaw niya, ito yung nilalagyan ko ng asin. Asin sa may una, sa ibabaw, mga ilang piraso. Makikita mo mga ilang araw, malambot na siya. Hinog na siya. Ganun ako magpahinog ng atis pag kinukuha ko. Ganun. Yan. Meron na akong panibagong puno nitong atis na to. Meron dyan sa may gilid niyan, sa may baba. Siya, namumulaklak na rin siya. Kaya nga lang, isang tangkay pa lang siya kasi yun. Bonsai yun kung tawagin. Kinuha ko dyan sa may puno na yan. Tapos, pinutol ko lang, tapos yung parang tinusok ko siya sa may paso. Nakita ko mga ilang taon na rin mga 3 taon. Tapos yun, ngayon nakita ko na siya, namumulaklak na siya. Kaya yun, pag tinanim ko na yun sa may harapan na lang namin, kaya para mas, ito kasi, nangihinayang ako, syempre, gusto na rin kasi yan talaga dati pang putulin nung nasa tapat ng may bahay kasi nga madilim sa may harapan nila. Nga lang siguro nahiya siya. Pinuputulan lang niya ng mga sanga. Yun. Okay lang naman yun sa amin. Okay lang naman kasi nga harapan nila yung karapatan nila yun, di ba? Okay lang yun ganun. At least di niya pinutol kasi sayang yung mga bunga. Ang dami nito talagang mamunga, hindi siya madamot sa bunga. Nga lang ang daming nakatira na antique yun, ganun. Ayan, ilang beses na akong nakapagpahinog nito talaga. Ang sarap niya. Grabe, ang sarap talaga niya. Ang mahal-mahal nito sa palengke, di ba? Yung kilo nito, 1 piraso nga lang, magkano na? Dito sa akin, tignan mo, ang dami ko talagang ang dami ko talaga sobrang na harvest. Pag iintay mo lang ng mga ilang araw bago mahinog. Yun. Ang dami talaga. Ang sarap niya kung sabay-sabay siya mahinog. Kaso lang, iintay mo yung iba kasi mga bata pa. Yan, dami niya. Dami niyan, grabe. Kesa bibili pa tayo sa palengke, dito na lang, harvestin na natin yan. Yan si Inay, Ang init dyan, ang daming kinakagat ako ng mga antik, kaya hindi na ako nagtagal dyan. Sobrang marami naman na din akong nakuha, kaya hindi na ako nagtagal dyan sa taas. Inano ko na siya, ayan. Ang dami talaga. Ang dami talaga niyang bunga. Dahil nakaraang buwan, di ba, nag-uulan tayo. Ang dami. Diyan pa lang sa, nginat-ngat siya ng ibon. Diyan pa lang sa may unahan, makikita mo na pag akyat mo, ang dami na. Ang dami mo nang makikita. Grabe, dami ko na nakuha. Pawis na person. Ang dami pa din banda. Dami niya pa. Kasi yung iba palaki pa lang. Possible pa lang yung iba. Yung iba naman nasa taas. Hindi ko maabot. Yan, diba? Pero maabot ko kaya lang. Ano siya? Aray, sakit. Ito lang ha. Meron pa ako nakita. May nakita pa ako dito ba? Makita mo na.
Dami na. Dami na niya. Dami na niya. Ang dami na niya, Lods. Mga Lods, ang dami na niya. Tama na yan. Next month ulit. Diba? Ang dami yun, diba? Pag bumili ka niyan sa palengke, magkano yan? Ang dami. Ang dami. Pawis ako. Ang init dito sa taas. Madami pa yan. Dami pa. Ayan pa. Dami pa siya palaki. Ayan, tapos ito, marami pa. Diba? Madami pa siya. Ayan. Diba? Baba na tayo. Dami na natin nakuha. Dami. Atis kayo dyan. Baba na tayo.